Good day guys, and welcome back ulit sa ating channel for today's video, Honda XR150 update part 2, kung saan nakabili na tayo ng bagong cylinder block guys. Yes po, bumili po tayo ng bagong cylinder block. Ito po ay Class A kasi si Bossing guys ay naka-experience na ng pag-rebore ng kanyang motor, kaya hindi na siya gusto pang ipa-rebore ang kanyang cylinder block. Because gusto na niyang bilhin o palitan ng bagong cylinder block ang kanyang motor. Kaya lang guys, may problema tayo. Walang genuine na makikita natin sa ating bayan. Lahat po ay puro order basis. So, merong tindahan, nilapitan ko, 4 days pa daw saka umabot. Yung isa naman ay 2 months pa daw saka daw umabot ang order. So, gusto ni Bossing na magamit agad ng kanyang motor 2 days o 3 days pagkatapos natin itong ma-assemble. Kaya nag-decide tayo na bumili na lang ng Class A for the meantime guys. Itong block natin guys ay nagkahalaga ng 2,500 pesos, no? At ang nabili natin block ay TMX Supremo. Yes po guys, tama po ang narinig nyo. TMX Supremo po ay magkapareha lang ang block ng XR150. So yon, sabi nung binagbilan ko guys, at lagi natin silang nakapagbinta ng mga XR150, nakapareha lang ang TMX Supremo na cylinder block. Siyempre, i-assemble natin ang ating piston rings sa ating piston. Sa ating piston guys, meron tayong 5 rings. Isang expander ring, 2 oil ring, at saka 2 compression ring. So, siyempre tulad ng ating nakagawian, una natin i-assemble ang compression ring sa ating piston. Yung parang wave type guys, no? O parang kulubot. So, dyan po nakaposisyon ng ating expander ring. Pagkatapos ating install ang kanyang expander ring, next naman ay ang kanyang 2 oil ring, which is isa-sandwich lang natin siya sa ating expander ring. Unahin natin ilagay sa ibabang bahagi. Yung mga matagal na sa ating channel guys, alam na nila yan kung paano tayo mag-DIY, mag-install ng piston ring sa ating piston. So, yun, ang gap naman ng ating oil ring guys ay depende na rin sa inyo. Ang importante is hindi sila magkatabi. May distansya po ang ating ring in gap o gap ng ating oil ring. So, next naman isang manipis na ring sa ibabaw na bahagi ng ating expander ring. So, sa akin guys, nilagay ko yung ring in gap malapit sa pin. Yun namang isa is sa kabilang pin. So, next is ating 2 compression ring. Yung kulay brown mo natin ang i-assemble guys. Yung may kulay. So, napaka-importante po na may distansya po ang ring in gap natin. Kasi po yung ring guys, o piston ring ay unti-unti yung umiikot sa loob ng ating cylinder head. Kaya mas maigi is nagka-distansya po sila o may gap po sila bawat isa. So, yun, assemble natin ang first compression ring. Yung kulay brown. So, may litra po yan ang ating ring guys ha. Pwede natin ilagay sa ibabaw na posisyon. Kung magkamali man, ay wala tayong magawa dyan guys. Importante is, yung ring in gap natin ay hindi dapat magkatabi. Pero tulad na nakasaya natin guys, yung mga may litra sa ibabaw na bahagi talaga natin yan nilalagay. Meron kasing iba, nag-DIY, nagkamali. Pero okay lang yan guys. Wala namang masisira dyan. So, nasimbolan natin ang ating mga piston rings sa ating piston. So, yung mga gap natin, huwag natin kalimutan, ihiwalay. Ang next natin gawin is, lilipat naman tayo sa ating makina. Ayos. So, maglalagay muna tayo ng counting oil sa kalalagyan ng ating piston pin at siyempre sa ating crankshaft, no? At lagyan din natin ng counting oil ang daanan ng ating piston pin. So, next, ilagay na natin ating piston pin. Nung nagtanong ako sa bayan guys sa Dismark, Honda Dismark, ang halaga po na genuine parts ng kanilang cylinder block set kasama na ang piston ring, piston at saka block ay nasa mga 6,000 daw, no? Yung sa kabila naman pinagtanungan ko ay nasa mga 9 to 10,000. Yung pangatlo namang tindahan na tinanungan ko ay nasa mga 8,000. Hindi talaga magkapareha ang price guys. Depende na rin sa pinagkukunan nila. So, lagyan mo natin ng basahan. Ang purpose niyan is para maiwasan natin madisgrasya yung piston lock. Kapag walang basahan yan, may panahon na magkamali tayo ng paglagay, titilapon at may tendency na mapasok sa ating makina. Kahit matagal na tayo sa ating trabaho guys, mas maigi is maglalagay pa rin tayo ng basahan. For assurance lang. Abala kapag tayo ay nagkamali. Kung sakaling mahulog ating lock is mababawasan ng ating oras. So, yun. Yun po ang pinaka-importante guys. Maglagay talaga tayo ng basahan. So, nilagay natin ang lock. Next ating gawin, maglalagay naman tayo ng oil sa ating crankshaft uli.
tapos sa ating piston rings para maganda ang pagpasok sa loob niya ng ating cylinder block. Next natin ilagay ang ating base gasket. So since bago naman yan guys, tunay na natin lagyan ng liquid gasket. So yun, nagkamali tayo, baliktad pala. Yun. So syempre, yung timing chain natin, huwag kalimutan pull out. Pagkatapos dyan ay ipasok na natin ang ating cylinder block na bago guys. Ito yung medyo may kahirapan guys na yung mga makinang pa-vertical. Lagyan din natin ng oil ang ating liner guys. Para smooth na smooth ang pagpasok ng ating rings. Tapos yung wire na tinali natin sa ating timing chain, pasok muna natin sa daanan ng ating chain guide. Basta guys, ito pong binili natin ay isang class A, hindi po ito genuine. At siyempre, magbibigay din tayo ng advice sa owner na tamang break-in lang sa ating motor. Huwag na natin patakbo agad uli ng mga malalayong lugar. So mas maigi is ikot-ikot muna sa ating lugar. At least mga isang linggo lang, no? Para yung piston ring at saka liner natin ay magkaroon ng allowance every time na umaandar na ating motor. Kapag pinilit natin ibiyahe agad, magkaroon ito ng overheat o mapipressure ang ating rings sa loob ng ating liner. So yun, antayin lang natin ang pagpasok ng ating piston. So kapag mga ganitong mga pagkataon guys, no, kailangan natin ng mahabang oras, huwag nating madaliin. Kasi ito yung pinaka-importante na may pasok natin lahat ng rings ng tama. Baka kasi pilitin natin ipasok, may rings pala na lumabas sa kanyang kalalagyan. Maaring mabalian pa kayo ng piston ring. Kahit na matagal ang ating o mabagal ang ating pagpasok ng ating block sa ating piston, ang importante ay napasok natin lahat ang ating rings ng tama at hindi tayo nababalian. Okay. So yan. Pagkatapos ito guys, no, kapag napasok na natin ang ating piston, itap natin siya agad. Automatic nakatap na siya. Para hindi tayo mahirapan makuha yung timing mark ng ating magneto. So yun. Yan po ang mga importanteng tips guys, no. Lalo na sa mga DIY at ang planong mag-top overhaul. Next is maglalagyan natin ng bagong chain guide. Yan po ay genuine at nabili ko ng 250 pesos guys, no. Kasi naunang chain guide niya is nabali sa shop na pinagdala niya nito nung ito ay pinatrabaho niya guys. Kasi nga ito ay na-rebore na. Ito po ay bagong rebore lang kanyang motor guys, no. Hindi pa siguro sa mga 6 na buwan. Basta mga 5 to 6 na buwan. Nag-overheat siya agad. Kasi nga is, dala na rin is, yung working period ng kanyang motor is parang kabayo. Kaunti lang oras na pahinga. So ilagay na natin ang ating head gasket. So nilagyan ko yan ng liquid gasket guys kasi nito para sureball talaga na hindi magkaroon ng leaking ng oil sa kanyang cylinder head. Kasi po nandyan po yung malakas na pressure o compression ng ating piston. So next natin ilagay ang ating cylinder head. So siyempre yung timing chain guys, ito yung napapahirap sa atin, no. Lalo na't ikaw lang nagtatrabaho. Kailangan hindi mahulog po yung timing chain. Kasi kapag mahulog yan, mawala yan sa kalagyan ng ating gear sa ilalim. Yung gear na maliit na kung saan siya naka-position, kung saan siya naka-ikot yung timing chain natin na naka-attach sa ating crankshaft. So pagkatapos ilagay natin ang dalawang stud bolt. Yung 10mm na stud bolt natin. Pagkatapos yung set ng ating camshaft at saka rocker arm. So dapat yung cams natin guys ay may free wheel o libre yan, no? Hindi yan mahirap ikutin. Tulad yan guys, oh. Dapat libre yan. Kapag matigas ang ating cams guys at hindi nag-free wheel, ibig sabihin yung ating rocker arm ay nakatulak sa ating balbula. So ilagay natin ang 4 na nut ng ating cylinder head. Yung mahabang nut o high nut. Tapos ang paghigpit natin guys ay ikis lang, no. Diyan. So ang purpose is magkaroon dyan tamang lapat sa ating head gasket at saka base gasket.
Kapag both side talaga ang hinigpitan natin, puro upper, puro lower, may tendency na tatagilid lang ating makina. Depende rin sa inyo guys, no? Kung saan kayo komportable. Tulad ng sinabi ko, ito yung mga paraan natin o nakagawian natin. Yung pag-iikis lang ating paghigpit. Kapag mahigpitan natin yung 4 na high knot, next natin gawin is higpitan natin ng pinali ang 2 stud bolt. Na yan guys, sa loob ng ating cylinder head. So next, ilagay na natin ang ating tensioner tosser. 2 stud bolt natin. So pagkatapos ng tosser guys, ay syempre yung cams natin ikot-ikotin kung di ba nag-stack up. So goods naman. Kasi kapag stack up yan guys, yung valve clearance natin ay mahigpit o nakatulak sa ating valvula. So need natin yang i-adjust. So goods naman yung intake, may side play. Yung exhaust lang ang medyo mahigpit ng kaunti. So kailangan natin yan baguhin ang ating valve clearance mamaya. So syempre guys, since nakatap ng ating piston automatic, makikita na natin ang timing mark ng ating magneto. So kapag mayroong kinakitang letter T, ibig sabihin is nakatap na ang ating piston. So dito tayo mahirapan pang itap ang ating cams. So tanggalin natin ang wire na yan para malagyan natin ang ating camshaft sprocket. Yun po ang advantage kapag nakatap na ang piston pagkatapos yung ating masimbol ng kanyang cylinder block. So merong timing mark ang ating sprocket guys. Naka-horizontal po, 2 guhit. So yung matinuro ko guys, yan po ang palatandaan ng kanyang timing mark. Kasi once na nagkamali kayo guys, may tendency na mahirapan kayong pandarin ang motor. So tamang pagsunod lang sa timing ng ating motor. Ito, especially po yung mag-DIY at nagpaplanong mag-top overhaul sa kanilang motor. Kahit anong brand ng motor guys, o kahit anong klaseng motor. So yun, nakabit na natin ang ating camshaft sprocket. So i-check lang natin yung 2 guhit na yan kung nagka-coincide ba at nagkaroon ba ng balance sa ating surface ng ating cylinder head. Since okay naman siya at na-check ko guys, pwede natin ilagay yung 2 bolt na yan, yung 5mm na bolt. Siyempre nanigurado tayo, no, baka mahulog yung bolt sa ilalim ng makina, magkaroon pa tayo ng mahabang oras sa pagkuha, maglagay tayo ng basahan guys. Kahit sabihin natin matagal na tayo sa ating trabaho, maninigurado pa rin tayo, hindi maiwasan na mahulugan tayo ng bolt. So yan po ang pinaka-importante guys. Abala sa oras once nagkaroon tayo ng problema o nahulog yung bolt sa ilalim ng makina. So pagkatapos niyan ay pwede natin tanggalin ang basahan at higpitan na natin. Kung na-check na natin yung timing mark niya na nag-coincide sa ating camshaft sprocket. So medyo maluwag pa yung timing chain guys, no? Yun, no? Maluwag pa siya. So next natin gawin is i-release na natin ang ating tosser pa counterclockwise gamit ang maliit na flat screw. Kasi hindi pa nakarelease ang ating tensioner tosser guys. So konting pihit lang at hayaan nating magsi-self-adjust ang ating tensioner tosser. Huwag natin sobrang higpit kasi mahirapang makakuha ng tamang andar ang ating motor. So since okay na ang ating timing, pwede natin higpitan ang 2 bolt na yan. Huwag natin kalimutan guys na i-retetaining ang mga bolt na yan. So, kasi pag once na lumuwag yan at nahulog, asahan nyo malaking problema ang kaharapin nyo. Maraming mapektuhan sa inyong makina. So, higpitan natin isang bolt na yan. Di may iwasan guys na magkamalit tayo, no? Kapag nawala tayo sa passing o focus sa ating trabaho. Kaya presence of mind talaga guys. Kapag nag-install tayo ng camshaft sprocket at naglalagay tayo ng bolt. So yun, higpitan na natin. Ikot-ikotin na natin guys kung smooth ba ang pag-ikot ng ating makina. Kasi kapag smooth ang pag-ikot ng ating makina, reflection yun na maganda ang pagkasimbol ng ating block at saka piston. Amazing! So ikot-ikotin natin guys. Yun, maganda po ang kanyang ikot. Ibig sabihin, maganda ang pasok ng ating piston rings sa ating cylinder block. Wow! So next natin gawin guys ay siyempre i-check na natin ang ating valve clearance. Sa mga ganitong motor, pwede tayong gumagamit ng filling gauge. Pwede tayong gumagamit ng failer gauge. Dalawa lang option nyo guys. Pero kapag kayo sanay na sa trabaho, pwede ka na gumagamit ng filling gauge. Yung pang pakiramdaman lang ang valve clearance. So kapag mga ganitong motor guys, no, hindi masyadong stricto sa valve clearance. Pwede lang is filling gauge lang natin gamitin. Side play lang
Kapag tama lang side play, kahit may counting play, okay na yun guys. Huwag yung masyadong malaki yung play. Pero mas maganda is walang play guys. Mas mayagi side play lang. Yung pa left at saka right, slide lang siya. Kasi noon guys, ang purpose nito nga meron siyang valve clearance para maiwasan natin magkaroon ng tukod sa ating balbula, mitya na magkaroon tayo ng problema sa kanyang minor o andar. Pero kung gusto mo talaga gumamit ng failure gauge, pwede rin guys. Kahit mga 0.06 lang mm or 0.05, basta importante yung masyadong makapal ang gauge na ginagamit na natin na failure. So kapag okay ng valve clearance guys, pwede na natin i-retightening o higpitan uli yung dalawang valvula, yung intake at saka exhaust. Ganun lang po ang paghigpit o pag-adjust ng ating valve clearance ng ating cylinder head. Okay. So, depende na sa inyo guys no, kung saan kayo komportable. Pero usually, kapag ako, natansya ko lang kung anong motor, pwede gamitan ng filling gauge at saka failure gauge. So, since hindi naman masyadong stricto sa clearance ang ating motor, yung mga Honda. So, yun guys, okay na ang intake. Yung tamang side play lang. Okay na kanyang clearance. Yung exhaust, tamang side play lang. So, yun nun guys, no. Since complete na halos ang ating trabaho, nailagay natin ang kanyang sprocket, nagpitan natin ng apat na high nut, saka dalawang stud bolt, at saka ang kulang na lang is yung compression niya. Ma-check natin yung compression niya. Kasi ito yung pinaka-issue kung bakit ayaw umandar ang kanyang motor. Tanggalin mo natin ang kanyang spark plug para mailagay natin ang isang daliri natin sa butas ng kanyang spark plug guys. Kasi kulang ka pressure to kanina eh. Kasi guys, nagkaroon ng bukol sa kanyang valvula. So, check nga natin kung maganda na ang pressure o meron na bang hangin na lumalabas. So, yun guys, klarong-klaro pa sa sikat ng araw na may pressure na lumalabas sa kanyang cylinder head. Since may compression na guys, at okay na ating trabaho, ibalik na natin ang lahat natin mga tinanggal, yung cover niya ng cylinder head, yung carburetor, yung tangke, at saka pwede na natin siyang paandarin. So ito na guys, medyo nagabihan tayo, dala na rin medyo marami tayong kinabit sa kanyang motor. Ang importante is natapos natin ang kanyang motor. So ngayon guys, ang next na gawin is i-double check muna natin ang pressure uli ng kanyang butas ng kanyang spark plug. Double check na natin yung compression niya. So yun guys, okay naman ang kanyang pressure at walang pagbabago. Malakas pa rin ang sipa ng kanyang piston. Ang next natin gawin is ikabit na natin ang kanyang spark plug para matry natin paandarin ang kanyang motor kung hindi ba ito hard start or madali ba ang pag-andar ng kanyang makina. Since itong spark plug niya guys ay naliligo na sa usok, mas maigi papalitan natin yan ng bago, no? Para iwas aberya na rin sa daanan. Ang ginagamit muna natin ay yung una-una niyang spark plug guys. Try mo natin kung aandar ba ang kanyang naunang spark plug. Pagkatapos ito ay magpapalit ako ng bagong spark plug. Kasi malayo pa man ang biyahe ni Bossing guys pagkatapos nitong ma-overhaul. Biyahe pa siya pa Bukid nun. So on na natin yung susi. Start na natin. Oh my God! Wow! So yun na guys, umandar ng kanyang motor. Klarong-klaro, wala nang usok na lumabas sa kanyang bungang ng kanyang cylinder head. So adjust mo natin ng kaunting kanyang minor guys kasi parang mamamatay ang kanyang makina. At syempre yung pinaka-importante, i-check natin yung bomba ng kanyang oil. Kung mayroon bang oil na papasok sa ating cylinder head. Every time tayo ay nag-a-assemble ng makina. So kapag may tagas yan, ox po ang bomba o ox ang oil passage sa punta sa ating cylinder head. Kasi kapag once tayo nagtotop overhaul, kapag nalimutan natin i-check yan, nagkaroon ng pagbara sa sobrang paglinis natin, for sure, maraming masisira sa kanyang cylinder head. So, usok naman guys, mayroon namang oil na tumatagas. Check nga natin. Yun, fresh na fresh po ang kanyang oil kasi ginagawa ko yan ng oil. Check natin ang kanyang motor. So, yun lang guys, no, kapag yung motor ay mag-experience ng grabe pag-uusok, nagbabawas ng langis,
ang unang matatamaan dyan ay ang kanyang piston. So yun guys, sana may natutunan kayo. Maraming salamat sa panood. Siyempre, see you sa aking next video. Ride safe, God bless. Shout out sa napakasipag mekaniko. Ayos.